And now let's check the situation at Quirino Grandstand, where the second day of the Iglesia Ni Cristo protest is underway. We have mobile journalist Jazz Paredes. Jazz, go ahead, day 2 na. So ano ang difference from yesterday and today? Go Angela, tayo sa city. Peaceful rally dito sa Quirino sa Maynila. Kaninang umaga, pagdating na dito kanina ay maraming mga nakaset up, mga tent, mga higaan, at kuha ng kanilang mga makeshift na tirahan or temporary shelter dito dahil simula alas 6 ng gabi ay nagsaplaro sila dito sa Quirino Grandstand para sa kanilang rally hanggang 3 araw daw. Dito sila mag-stay. At kaya naman na nagkawa na sila ng mga temporary shelter dito, lalo na iba-iba rin yung lagay ng panahon. Kahapon ay umabot sa 650,000 yung estimate ng mga katao na dumating dito sa rally. Sa ngayon ay wala pang pinalong estimate. Ngunit kung makikita sa aking likuran ay puno na rin itong Quirino Grandstand ng mga rallyista at pati na rin dito sa harapan ko. Sa Rizal Park ay puno na rin ng mga rallyista dito. At saka dito, patuloy ang kanilang panawagan. Rally, ang kanilang rally at panawagan ay transparency for a better democracy. At kanina nga ang kanilang sinisigaw ay justice, hindi justice. At syempre, justisya para sa bayang ninakawan. At katulad nga ng paulit-ulit nila kami nananawagan ay hindi nila intensyon na pagbagsakin ng gobyerno, kundi ay magkaroon ng transparency sa paglilitis. At syempre, mapanagot itong mga opisyales na may koneksyon sa korupsyon. Kahapon nung may mga nakita tayo dito ng mga ganun kayo mga nagsalita ng notable personalities gaya na lang Senator Dante Marcoleta at kanyang ang note o kanyang diniin sa kanyang speech na tila nag-a-approve na daw ang korupsyon dahil dati bilyones lamang korupsyon na panahon ni bilyones lamang noong panahon ni Napoles. Ngunit ngayon daw ay umabot na sa trilyones kaya naman ay panawagan nila kasama nitong Iglesia Ni Cristo ay transparency at mas maging transparent ka yung paglilitis ng mga opisyal na involved sa korupsyon. Yeah, Jazz, alam naman natin na 3 days yan, pero anong oras yung program proper today? So, yun na program proper hanggang alas 10 ng gabi, pero mas hindi pa raw yung tumagal dahil inaasahan na siyempre baka magbago pa throughout the day. Pero babalitaan natin yung hanggang anong oras. Pero sa ngayon ay ang inaasahan nga daw hanggang alas 10 ng gabi yung kanilang programa kagaya kahapon at simula ng kanilang main program hanggang 3 p.m. Pero sa ngayon, itong narinig natin sa aking likuran na 9 a.m. nag-start yung program ay more on mga kantahan lamang at mga chants ng mga release dito. Pero mamayang alas 3 pa daw ng hapon, wala talaga yung main program sa'yo. Just yesterday, mga bandang alas 4, alas 5, may mga ilang grupo na claiming sila ay pro-Duterte ay apparently nagpunta dyan sa Quirino Grandstand pero itinaboy sila ng mga INC members saying nga kasi di ba ang call ng INC alam natin ay hindi daw for revolutionary government, no? So ngayong araw ba meron na tayong nakitang mga nag-attempt uli na pumunta dyan na ibang grupo para makisali dyan sa peace rally ng INC? So ngayon, Angela, nagtanong-tanong tayo at tignan natin kung meron bang mga ibang grupo na gusto makisama dito sa peace rally ng Iglesia Ni Cristo. Ngunit sa ngayon daw ay wala pa naman. Ngunit muling babalikan natin ang mga kapulisan at yung mga authorities na nakapaligid dito. Tanungin kung meron ba tayong mga rallyista na lumalapit or gusto makisama sa rally. Pero sa ngayon, Angela, wala kaninang umaga ay wala pa namang lumalapit para makisama sa rally dito. Pero muli, ang kanilang panawagan, open yan para sa lahat. Pero dapat yung peaceful rally, tama? Tama ka dyan, Angela, dahil nga ang kanilang panawagan talaga ay legal o nasa legal yung kanilang kanilang rally. Nila gusto bidahan sa violence o dapat ito lang yun ang kanilang tawagan ng peaceful rally. Gusto lang daw talaga nila ay marinig at magkaroon ng transparency paglilitis na yung ating mga group projects. Kung hindi ba daw aligned sa kanilang panawagan ay hindi na nakakarating kung magpapagalitan dito. Pero open daw sa lahat. Nagpapalit ko sa rally kahit hindi yung gano'n nationalist. Basta ay kasama or let's say na aligned sa kanilang pinananawagan ngayong araw, Angela. Oo. Mamaya ba magsasalitang muli si Senator Rodante Marcoleta before the crowd there sa INC? And kwentuhan mo kami dun sa nangyari naman yesterday. Ano-ano yung mga nilaman ng kanyang speech
At nabanggit niya ba dito si Zaldico? So ngayon, Angela, wala po tayong makukuha ang impormasyon sa dadalong muli si Rodante Marcoleta sa day 2 dito sa Quirino Grandstand. Pero kahapon, sa kanyang speech, kanyang biniit nga na meron daw talagang parang nag-upgrade nga daw yung corruption ngayon. Dahil nung panahon daw ni Napoles ay piso lamang nga daw yung naging corruption noon, yung nanakaw. Pero ngayon ay umabot na sa trilyong piso, kaya naman nakikisa siya dito sa panawagan nga ng Iglesia ni Cristo na magkaroon ng transparency nga yung paglilitis. At isa rin dyan sa mga nagsalita, ay si Edwin Zabala, yung Iglesia ni Cristo spokesperson, na kung saan ay parehas sila ng pinananawagan ni Senator Rodante Marcoleta, na gawing tapat at lantad nga yung sinasagawang investigasyon hinggil nga doon sa korupsyon na Jazz? O nawala yung signal doon kay Jazz. No? So, for those who just tuned in, we were just talking to our mobile journalist, Jazz Paredes, na situated right now dyan sa Quirino Grandstand. On the second day. Saan naggaganap nga po ang second day peace rally ng INC members. Ayun. Yesterday, around over 500,000, around 600,000 down dumulo dito. Ayun, no politicians are allowed, kaya nagka-question yung iba, bakit pinayagan daw si Senator Marcoleta. Although, alam naman natin that he's from the INC, but still, he was a politician. Political, figure pa rin siya. Political figure pa rin siya. Today, we don't know kung sino sa mga ministro ang magsasalita. Nagtatanong sila kung si Sir Manalo magsasalita daw. Of course, the head of the church. Diba? Kung mag-appear daw siya. Yun. So, I think hindi na natin mababalikan si Jazz due to technical difficulties. But thank you anyway. Jazz Paredes reporting live from Quirino Grandstand.